Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw pong ito ng Miyerkules. Ikalima na po tayo sa buwan ng Nobyembre. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan habang sumusubaybay at napapanood itong ating programa ngayong araw na ito. Ito pong programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong napapanood at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live, gayon rin po sa pamamagitan ng ating YouTube channel at sa ating live audio streaming. At sa inyo pong Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayon rin sa inyong YouTube channel, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service at i-download ang ating PBS Radio app. Ayan, kaya't muli po ang aming pong panghihikayat na i-like at i-follow ang ating Facebook broadcast, ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, at mag-subscribe sa atin pong Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Ayan, ano po. Okay. Ngayon, para po sa araw na ito, kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Ano po, sa ating Master Control, nandyan pa rin si Miss Susan Aizon, sa ating Warcast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Justin, and of course ang ating Executive Producer for today and always, si Miss Stephanie Vicente. Marami po tayong pag-uusapan, marami tayong tatalakayin, lalong-lalo na sa patuloy po nating pagtutok dito po sa epekto ng bagyong Tino, na nakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas region. At ngayon po, batay sa track ng Pag-asa nitong mga nakalipas na araw, ang direksyon niya pagkatapos niya dito sa Visayas region, palabas na siya ng West Philippine Sea at approaching Northern Palawan. Okay? So sa ngayon, we have to get the updated track nitong bagyong si Tino dahil papapunta na po ito sa Palawan Northern. Pero ito pang hindi masyadong magandang balita sapagkat pagkatapos ni Tino, nandito pa nga si Tino, pero yung bagyong Tino, pero meron na hong binabantayang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of isa pang bagyo na maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility nito mga susunod na araw, I think this weekend. At ito po ay inaasahang maging isang tropical storm or typhoon. At may posibilidad pa na maging isa itong super typhoon. At ang pinapangambahan at forecast pa lang naman po ito, no? Forecast, ayaw naming maghasik ng takot sa inyong mga isipan at damdamin, lalong-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa. Ang forecast po kasi, ang tinitignan kapag hindi nagbago kapag nagbago ang direksyon, maaring dumaan din sa dinaanan nitong bagyong si Tino. Pero sa ngayon, ang nakikita po sa ngayon, although maaga pa para malaman kung doon nga mismo dadaan o magla-landfall, dito sa may bahagi ng Luzon. Pero kung magbabago ang direksyon, bababa siya, maaari po siyang dumaan dito sa area kung saan dumaan o region kung saan dumaan itong bagyong si Tino. Alright, pero tulad po na nabanggit ko, marami po tayong makakasama ngayong edisyong ito ng Global na Tayo. Katulad po ng ating Philippine Red Cross. Makakasama po natin ang ating Philippine Red Cross para malaman naman natin ang kanilang mga hakbang na ginagawa upang matulungan ang ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyong Tino. Ang tabayanan po nyo yan, nasa Okay, sige. So wala pa muna. O sige, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami,
Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo at ito po ang patuloy nating pagtutok po sa naging epekto ng bagyong si Tino, partikular dito sa may bahagi ng Visayas region. Alright. So makakasama naman po natin, medyo hindi pa natin makasama ang Philippine Red Cross, pero nakaantabay na rin po sa atin ang ating OCD Mimaropa ang ating Capiz PDRRMO. Walang iba kundi si Attorney Sheila Artillero. Magandang umaga po, Attorney Artillero. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa ating programa ngayong umagang ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga galing dito sa Capiz. Alright. Attorney Artillero, so sa ngayon po, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Capiz matapos nitong pananalasa ng bagyong si Tino? At least ngayon po medyo maaraw dito ngayon sa Capiz, and we are starting to clean up our evacuation centers. Ang ibang mga evacuees po natin ay nag-uuwian na sa kanilang mga bahay kasi effect po kami ng preemptive evacuation in preparation sa bagyong Tino. Opo. So as of now, meron na po ba tayong assessment, Attorney, kung may casualties tayong naitala? May dalawang nakalagay sa PHO report po, pero for validation pa ho iyon, dalawang na-casualty. So for validation po, okay, sige. Matanong ko lang po, saan particular sa Capiz nagre-reside itong dalawang still have yet to be confirmed? Pontevedra and Pilar po. Pontevedra, okay. Alright. Okay, so sa ngayon po, regular na ang supply ng kuryente sa inyo? Ay, may mga areas pa ho na may preventive suspension pa ng kuryente kasi medyo malakas din ho yung bagyong Tino na hangin. So, may mga areas na nagrereklamo pa ang ating mga kababayan sa non-supply ng Capelco. Okay, alright. So, sa ngayon po ba may mga evacuation centers pa rin po tayo nakatayo? Ilan po yung mga nasa evacuees natin kung meron po? Meron pang ibang nasa evacuation centers kasi at this point in time, may mga areas pa po sa LGUs natin na nag-uumpisa ng umakyat yung ang water level. So inaabangan po natin sa 2nd District kasi ang usual po dito na nangyayari, pag binaha po ang ating 2nd District, ang tubig baha ay dumadaloy papuntang 1st District. So may mga kababayan pa tayo na still in our evacuation centers. Okay. And madagdag ko lamang po, Attorney, sa ngayon po, ang ugnayan po ba sa inyo ng national government, maging ng iba't ibang mga national agencies tulad ng DSWD, DOH, maging ng Armed Forces at ng PC at ng iba pa,
continuous po para naman makatulong po sa mga kababayan natin sa Capiz. Yes po, sa ngayon po andito sa ating office ang ating AFP, PNP, BFP, and PCG. And I'm sure the provincial government will be calling up our national agencies for the needed assistance after po nitong Bagyong Tino. Is there any plans po, Attorney? Matanong ko lang po, is there any plans to declare a state of calamity? Sa ngayon po siguro baka hindi po kasi nakapag-declare kami ng state of calamity after po nung Ramil. So in effect pa ho yung state of calamity dito sa province of Capiz. Oh, yun. Okay. Ay, mahabol lang pong tanong, kamusta raw po yung potable drinking water? Safe naman daw po ba? Hindi naman daw po na nahaluan ng dumi yung mga tubig kasi isa yan sa mga tinitingnan din po ng mga health concerns. Yes. Usually ganon pag ganitong binabaha, may mga issues tayo sa water system natin. So pinaalahanan natin ng ating mga kababayan na to secure muna ng water nila, but we'll be checking with the MRWD if may mga stations tayo na nasira. But as of now, may issues din kasi kuminsan yung MRWD namin sa supply ng water na minsan natitigil din minsan. So, we will be checking with MRWD kung may issues po sa tubig namin dito. Matanong ko lang, Attorney, kamusta yung paano nyo naramdaman, paano dumating dyan yung Bagyong Tino? What was the condition then? Naging careful din po kami sa pag-prepare natin sa Bagyong Tino kasi a day before nagkaroon na tayo ng mga meetings with our agencies, with the council para maabangan itong Bagyong Tino kasi nabigyan tayo ng abiso ng Pag-asa na Bagyong Tino will be bringing in hangin and tubig baha na more than 500 to 700 millimeters sa 4 days accumulation. So medyo traumatic sa amin yung Ramil kaya nag-prepare po kami earlier to prepare for Ramil pero mabuti naman kasi ang medyo malakas nga naman talaga ang Bagyong Ramil but ang ulan dito medyo pabugso-bugso tumitigil so medyo nakaya natin yung tubig ulan but right now na tumigil lang yung ulan, inaabangan namin yung tubig baha naman kasi the water's coming in from the mountain siguro. Yeah. Unti-unting bumababa sa 2nd district, now going downstream to the 1st district po. So medyo continuous monitoring pa kami sa water levels and inaabangan yung mga rice fields natin na babahain by today until tomorrow siguro. So as we speak ba, Attorney, meron pa rin tayong mga flooded areas sa Capiz? Yes po, usually sa mga rice fields natin yan. So, continuous pa yung monitoring natin. Pero wala namang, how about sa mga residential areas po natin, Attorney? Yun ang naging experience natin sa Ramil na dito sa Rojas City mismo, grabe yung naging experience natin sa baha na ang mga usual areas na hindi binabaha is binabaha. So, tinitingnan natin ang ibang residential areas ngayon na ang mga tubig baha, merong 3 meters to 2 meters na taas ng tubig sa kanilang mga kabahayan. Ayun. At that's nice to hear. Ulitin ko lamang po, wala namang, sa kasalukuyan po, ano ba to? Yung linya ng telecommunication, stable naman po. Merong mga areas po na nawawala yung signal kaya naghingi po kami ng tulong sa DICT to supply us with connectivity kaya andito rin kahapon ang DICT sa aming office kasi ang hirap po mag-send minsan ng mga reports kaya DICT gave us ng Starlink dito sa office and I think nagbigay ng mga reports din ang mga LGUs regarding their connectivity problems to the DICT for assistance ng Starlink po. So sa ngayon po, Attorney Artillero, kamusta po ang weather ngayon dyan sa kabuuan ng Capiz? We are happy na medyo mainit ngayon para dissipate yung tubig baha dito. Medyo sunny ngayon dito sa Capiz, sir. Ayun. With that, Attorney Artillero, maraming salamat po. Not unless meron pa ako kayong mga karagdagang impormasyon at paunawa sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFWs po nakatutok sa atin, na napakarami rin naman pong mga OFWs na may mga kamag-anakan din, mga mahal sa buhay na taga-Capiz. Go ahead po, Attorney. Oo. We are happy po na sabihin na
nalagpasan po natin ang Bagyong Tino. Sa ngayon po, ang ginagawa natin ay maglinis and move on po. And learnings na rin po natin ito ang ating mga napagdaan ng bagyo. It's good na nag-cooperate ang ating mga kababayan sa mga abiso ng ating mga local chief executives at ng mga DRM officers na nag-preventive evacuation po tayo. Just in preparation sa anumang dala ng ating Bagyong Tino. But we are happy na hindi naman gaano tayong napinsala sa hangin. But right now, we are preparing na naman, baka bahain tayo. So, we hope na hindi naman po gaanong baha. At sana. Ayan. Our prayers, our sincere prayers goes with you, Attorney Artillero, and the people of Capiz. Sana nga po, kung magkaroon man ng pagbaba ng tubig mula sa mga bundok, very minimal para hindi naman po kayo masyadong maperwisyo. At ang aming panalangin din po na maging safe kayo at yung ating mga kababayan. Although meron na tayong mga naitatalang maraming nasawi sa hipo ng Bagyong Tino, and I hope hindi na sana madagdagan Attorney. Yes po. Kasi one life loss is one life too many. Po. Yes, opo. Maraming salamat po, Attorney Artillero. Maraming Thank salamat you, sir. po. Good morning. Salamat po. Ang ating pong head ng Capiz PDRMO, Attorney Sheila Artillero. Yan po, Capiz po yan. Kanina, bago yung sa ating programa, yung programang Front and Center, at sa date, alam ko, ganyan din, medyo may tinalakay din sa Dateline Malacanang, yung ating English program. Yung patuloy po kasi naming pagtutok yan sa mga naapektuhan na mga regions ng ating mga kababayan, particularly sa Visayas, ng Bagyong Tino. Kanina nauna na ang Cebu, no? Yung Information Office ng Cebu, nakapanayam yan ni Stephanie Vicente. At ngayon naman nakapanayam natin sa ating programa ang Capiz, ang Capiz PDRRMO. Marami pa ho kaming ihahatid ng mga panayam at impormasyon sa inyo dito sa ating programang Global na Tayo. Huwag po kayong aalis dyan. Tutok lamang dito sa ating Facebook Broadcast Live. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.
Bye sa programang Global na Tayo, dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Matapos po tayo magtungo sa Capiz, ngayon naman tadako tayo dito sa Mimaropa. Makakasama po natin ang ating Office of Civil Defense Mimaropa. Walang iba kundi si Miss Glory Balegan, ang ating Information Officer ng OCD Mimaropa. Miss Glory, good morning. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po Sir Ray and sa lahat po ng ating listeners and viewers ng ating programa po dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, maraming salamat din Miss Glory. So napatawag kami upang kamustahin ang Mimaropa. Kamusta na po ang sitwasyon ng Mimaropa ngayon? Of course, marami rin pong tumututok ngayon dahil dito sa Bagyong Sitino. Kamusta po ang Mimaropa, Miss Glory? Apektado naman po sir ang lahat ng probinsya ng Mimaropa dahil sa Bagyong Tino. Gayunman ang mga probinsya po ng Romblon at Palawan. Okay, medyo nawawala yata nawawala yung signal ni Miss Glory ng ating OCD Mimaropa. So we'll try to po ang nag-subside. Okay, Miss Glory, pakiulit lamang po, medyo nawala lang yung signal. Sige po, sir. Sa mga probinsya po ng Romblon at Palawan, ang pinaka nakaramdam ng epekto nitong bagyo, sir. And sila po ngayon yung binabantayan ng ating Regional DRRM Council. May mga naitala din po tayong flooding incidents, pero may mga nag-subside na rin. And may binabantayan po tayo dito sa Maynauhan, Oriental, Mindoro, na flooding incidents na hanggang ngayon pa po ay hindi pa nagsasubside at may mga report din po sa province ng Palawan. Bagaman ito pa wala pa pong parang details po kung ilan po ang bilang, eksaktong bilang ng mga flooding incidents na binabantayan na doon ngayon, sir. Alright, Miss Glory, para lang pong sa kapakanan ng ating mga nakikinig, baka hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng Mimaropa. Mimaropa is Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Romblon and Palawan. Yes po, sir. Tama po. Okay. So sa ngayon po ba, may mga nabanggit kayong lugar dito sa Mimaropa? May mga naitala na po ba tayong mga evacuees na dapat nasa mga evacuation centers na? Yes, sir. Batay po sa ating latest situational report, we have almost 10,900 families composed of more than 34,000 individuals na nag-preemptive evacuation, sir. Sila po yung tumugon sa ating hiling na preemptive evacuation dahil sila ay nakatira sa mga flood and landslide-prone areas. Sa atin naman pong affected population report mula sa DSWD, we have more than 1,300 families na binubuo po ng more than 4,200 individuals mula sa 58 na barangay po ng Romblon at Palawan. Lumikas po ang mga ito sa 83 na evacuation centers wherein may higit 1,000 families composed of more than 3,400 persons. Nasa loob ngayon sila ng mga evacuation centers at may mga lumikas din po sa mga kanilang mga kamag-anak or kapitbahay na 275 families or more than 803 individuals. However, sir, possible po na tataas itong data natin sa mga susunod na report na ating matatanggap po mula sa DSWD. Ulitin ko lang, Miss Glory, wala pa tayo. Ayaw ko sanang tanungin ito pero may naitala na bang casualty? Yun po sir ang ipinagpapasalamat natin na sa ating area of responsibility ay wala po tayong naitalang casualties na dulot itong bagyo. And sana po sir tuloy-tuloy. We're praying na tuloy-tuloy po hanggat matapos itong monitoring period natin ay wala po tayong maitala casualty sa ating region. And of course, Miss Glory, itong pag sinabi natin Mimaropa, napakalaking coastal waters nito, no? Napakalaking coastal community. Kamusta ang kalalagayan ng ating mga coastal communities? Wala ba tayong paalala tungkol sa mga storm surge? Mayroon naman po tayo sir na pamigay, tuloy-tuloy po yung pagbigay natin ng mga advisories and yun po yung palagi nating paalala na lumikas na yung mga nasa
coastal communities natin. And meron na rin po tayong mga yung patuloy po, yung paglagot natin, yung pag-issue natin ng advisory sa ating mga fishermen na sana po silang pumalaot nitong masama ang lagay ng panahon para maiwasan po yung mga insidente na may mga mawala or may mga maitala po tayong casualties, may mga damage to infrastructures po tayo or sa mga motor bunkers po na gamit ng ating mga fishermen. So, yun na, nagpapasalamat natin. Wala pa so far po, sir, na naitatalang report na may mga casualties tayo, lalo na sa mga coastal communities. Okay. Alright. So, kamusta po ang as of now, as we speak, kamusta po ang serbisyo ng kuryente? Tuloy-tuloy. Sir, sa ating lifelines naman po, sir, may mga reported po tayong outage sa ngayon sa lalawigan ng Palawan po. Apektado din po yung communication lines sa isang barangay doon. However, yung DICT Mimaropa po, yung kanilang provincial offices ay nasa full alert. So, meron na po silang ino-offer na services available po sa kanilang provincial office, including po yung internet connectivity and yung paggamit po ng ICT equipment and emergency charging stations. And even po sa ibang mga probinsya, maliban sa Palawan, may mga ilang barangays din po na nakapagdala ng mga power outages or interruption. So, yung iba, naibalik na po yung kanilang supply ng kuryente. Ayun, okay. So, kasi napakahirap kasi nito, no? Kasi mga islands ito, di ba? Ma'am Glory, yung serbisyo ng kuryente. Pero ang telco naman, tuloy-tuloy pa. O maliban dito sa Palawan na apektado ng serbisyo ng telco. Yun pa so far, sir, sa Palawan pa po yung na-monitor natin na may problema po sa communication lines. Okay. So sa ngayon, kamusta po ang weather ngayon dyan, Miss Glory? Sa ngayon po, sir, nakakaramdam ng pag-ulan ay sa Palawan po. So we have cloudy to scattered light to moderate rains po within the Mimaropa region, sir. Oo, pero may nagtatanong lang dito na OFW, naglandfall na ba sa Palawan? Paalis na po batay yung sa latest na ng Pag-asa ay nakalabas na po sa air or yung mata ng bagyo ay nakadaan na po sa area ng Palawan. So tuloy-tuloy na palabas na sana yan sa ng West yes, Philippine sana area. Sana sir, tuloy-tuloy na po. Doon na siya pumunta sa West Philippine Sea, sa area ng mga barko ng China, doon na siya. Doon na muna siya pumunta. Anyway, well, okay, so sa ngayon nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, particular sa Palawan kasi doon talaga siya dumaan no. Okay. Yes, so, all right. Thank you very much, Miss Glory, sa mga impormasyon at mga detalye. Natales, meron pa ho kayo napaka-importante mga halagang paunawa sa ating mga kababayan. Go ahead po. Yes, sir. Thank you so much po sa mga residente po ng Mimaropa na voluntaryong lumikas bago po maglandfall o maramdaman ang epekto ng Bagyong Tino. Maraming salamat po sa inyong pagsunod sa ating pakiusap para sa preemptive evacuation. Dahil po sa aksyon ninyo, naging ligtas po kayo, maging ang ating mga responders. Ito po yung lagi nating ini-emphasize ang importance po ng preemptive evacuation bago po ang disaster to protect lives ng mga residents and even po ng rescuers. Mahalaga din po na huwag po munang bumalik sa inyong mga tahanan hanggat wala pa pong abiso mula sa ating mga authorities. Sa ating mga kababayan sa Mimaropa, kung hindi kinakailangan, manatili pa muna sa loob ng inyong tahanan. Iwasan ang mga lugar na malapit sa dagat o mga ilog, lalo na po sa may mataas ang level ng tubig. Huwag din pong tubiling humingi ng tulong mula sa mga lokal na authorities. Ang inyong Office of Civil Defense ay laging handa na magbigay ng kaukulang tulong at suporta sa ating mga apektadong mamamayan at lokal na pamahalaan. Tandaan po natin, ang kaligtasan ng bawat isa ay isang responsibilidad na ating pinagsasamahan. Kung magtutulungan po tayong lahat, tiyak na malalampasan din natin ang mga pagsubok na dulot ng bagyo. Maraming salamat po at patuloy po tayong magtulungan para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, Miss Glory. Sana nga dalangin natin na walang maitalang casualty diyan sa Mimaropa. God bless po and more power po sa inyo. Si Miss Glory. God bless din po.
Thank you. Si Miss Glory Balegan, ang Information Officer ng Office of Civil Defense, Mimaropa. Ang ibig sabihin po ng Mimaropa, sa mga hindi nakakalam, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Yun po ang bumubuo sa Mimaropa. Yan. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Nagsisimula po ang ating programa. Ang programa ng ating himpilan, alas 7 ng umaga, yan ang sign-on natin, alas 7 ng umaga, at nagsa-sign off tayo ng around 3 to 4 in the morning the next day. Ganun po kahaba ang ating broadcast hours para po lalo namin kayo mapaglingkuran, lalo po kami makapaghatid sa inyo ng mga impormasyon at balita at mga developments dito sa inyong inang bayan. Ano po, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, maging dito sa ating mga kababayan sa loob ng ating
inang bayan. Ano po, kaya't anumang oras, umaga man, tanghali, hapon o gabi, pwede po kayong sumubaybay dito sa ating programang Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng ating live audio streaming. Ano po, sa inyo pong mga cellphone, kung kayo man ay may smartphone, punta po kayo, or iPhone. Pag smartphone, punta po kayo sa Google Play. Pag iPhone, punta po kayo sa App Store. Ayan. At sa mga browser na yan, i-type nyo lamang e-box PBS receiver. E as in excellent, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lang, makikita nyo na yung tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan, ang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Siyempre, ganun din sa YouTube. Sa YouTube po, sa inyong mga desktop or laptop, sa inyong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na rin po yan. Alright, sige. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw at oras dito sa Pilipinas. Ngayon, bukod dito sa pagtutok natin sa epekto ng Bagyong Tino at ginagawang mga hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pagmumonitor na rin ng OCD, NDRRMC, ng Pag-asa at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, maging ng AFP at ng iba pang mga uniform personnel para po makatulong at matulong maibangon itong ating mga kababayan na nasalanta ng matinding bagyong ito ng Tino. Okay? Pero meron pa namang pong ibang mga balita na dapat din namin pong ihatid sa inyo. Tulad nito, itong Department of Migrant Workers at Pamahalaan ng Pilipinas lumagda po sa isang joint memorandum sa pagpapatupad ng Seasonal Worker Program ng Republic of Korea. Pinangunahan po kasi ng Department of Migrant Workers ang isang signing ceremony ng isang joint memorandum for the implementation ng Seasonal Workers Program na Republic of Korea. Ginawa po ang signing na yan ng memorandum sa DMW Central Office sa may Mandaluyong City. Dumalo po sa nasabing okasyon ng mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Hansleo Cacdac, Department of Interior and Local Government Undersecretary Romeo P. Benitez, Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Ezidin Tago, Department of Agriculture Officer in Charge Assistant Secretary Junibert E. Ayan, okay. At yung pang mga iba pang mga mga kababayan natin, si Juniper E. Sagun, Department of Justice Assistant Secretary Randolph A. Pascasio at Bureau of Immigration Deputy Commissioner Major General Attorney Joel Alejandro S. Naknak. Ayan, ano po. Kasi kasama rin po sa kinatawan mula sa Embassy naman of the Republic of Korea sa Maynila sa pangunguna ng kanilang First Secretary na si Jong Bin Lee. Kabilang din sa mga dumalo ang delegasyon ng Pura Tarlac sa pangunguna ni Mayor John Paul Balmores at 47 seasonal workers mula sa naturang munisipalidad na bahagi ng Seasonal Workers Program ng South Korea. Ayan, okay, sige po. At isa pa meron pa tayong isang magahalagang impormasyon dito. Lalong-lalo na mula naman po sa ating embahada sa Egypt. Ano po? Kasi nagpapaalala po ang ating embahada sa Egypt, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, na lahat daw po ng mga Filipino workers sa bansang Egypt o nagnanais makapunta at magtrabaho sa Egypt, makapag-work doon, dapat daw po maging vigilant kayo laban dito sa tinatawag na Third Country Recruitment Scheme. O ano ba yung Third Country Recruitment Scheme? Ito yung ino-offer na alok na trabaho sa ibang bansa. Pero ang actual na trabaho ay sa Egypt. Halimbawa, sinabing nasa Egypt ka, tapos may nag-recruit sa'yo, ang sasabihin, sige, ipoproseso ko ang papeles mo dito sa Egypt, pero magtatrabaho ka halimbawa sa Canada. Ayan. Scam daw, wala raw pong ganon. Lalo-lalo na kung walang mga legal na mga dokumento at accreditation. So pinapaalala, nire-remind lahat ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Egypt at gustong pumunta at magtrabaho sa Egypt na wag po kayong mapabiktima dito sa tinatawag na Third Country Recruitment Scheme. Na kumbaga ulitin ko yung Third Country Recruitment Scheme,
sa ibang bansa kayo pagtatrabahuhin. Nasa Egypt kayo, papunta kayo ng Egypt o nagtatrabaho na kayo, tapos biglang may makikita kayong recruitment at magsasabing ganito, pwede kang magtrabaho sa Canada, pwede kang magtrabaho sa US, pwede kang magtrabaho sa Japan o kung saang lugar man. Hindi raw po totoo yun, lalong-lalo na kung walang legal documentation at proper accreditation, no? Ayan. So, ika nga po, may advice din po ang mga otoridad natin, ang ating mga overseas Filipino workers ay inaabasuhan na mag-apply lamang ng trabaho sa mga Department of Migrant Workers accredited agencies. Sa mga accredited agencies lang po ng DMW. Huwag kayong tatanggap ng trabaho o pipirma ng kontrata ng walang legal na work permit, visa at valid employer documentation. Ano po? Kasi po, ang bawat kontrata ay dapat sumusunod sa mga kinakailangang terms and conditions, lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan po natin ay yung minimum salary na tinakda ng Department of Migrant Workers. Maging maingat din daw po sa mga recruiters na nangangako ng madali o easy na placement o trabaho sa Egypt nang walang kaukulang mga permit. Ay illegal daw po yan. Ano po? At yan po ay sa inyo, kapag kayo nabiktima niyan, inilalagay po ninyo ang inyong sarili na kayo'y ma-exploit, makulong, ma-deport, baka mabiktima pa kayo bilang human trafficking. Ano? At may abiso rin po na kapag kayo'y nakakita o nakaranas na nire-recruit kayo ng tinatawag na third country scheme, i-report nyo po kagad yan sa embassy ng Egypt, ano po, at sa DMW. Alright? Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. 20 hanggang 30 araw ang dapat itagal ng depensa ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung sakasakaling magkaroon ng pananakop mula sa ibang nasyon o ibang bansa. Ito ang ibinigay na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na kinakailangan masiguro, kinakailangan we can fight and preserve our forces for at least 20 to 30 days bago dumating ang mga reinforcement o tulong mula dito sa Mutual Defense Treaty o MDT. Ano ba yung Mutual Defense Treaty? Yan po yung defense treaty natin with the United States. Hindi pa ho kasama yung iba pang mga defense treaty natin with other like-minded countries like Japan, Australia, Canada, South Korea. Yan, ano po. Pero ang pinaka main bulk kasi ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa ibang bansa
ay ang Estados Unidos. 1951 pa ho yung Mutual Defense Treaty na yan. At yung Mutual Defense Treaty na yan, nag-oobliga sa Estados Unidos na rumisponde, ipagtanggol sa anumang armed attack ang Pilipinas mula sa ibang nasyon o ibang bansa. Gayon din ang Pilipinas. If we can also assist the United States in defending its territory. Nakabatay po yan sa 1951 Mutual Defense Treaty. Ang tanong ganito, is the Philippines ready? Is the Philippine Armed Forces ready? As we speak now, habang nag-uusap tayo, halimbawa may nangyari, meron nang nagtangka. Are we capable both in manpower and in hardware, defend and preserve within 20 to 30 days bago pa dumating ang tulong ng Mutual Defense Treaty? Ang tanong, bakit ganun katagal? Tanong ko ganun bakit ganun katagal? 20 to 30 days. Kung tutuusin mo, ang lapit-lapit lang po ng Japan. Merong military base dyan ng US. Di ba? Ang US may military base, meron din silang base sa South Korea. Ang US may malaki ring base sa Indo-Pacific, sa Hawaii, sa Guam. Ay bakit po kinakailangan ng 20 to 30 days? Ang tanong ko nga dyan, ganun, bakit? Hindi ba regular naman tayo nagsasagawa ng mga maritime military sea drills o cooperation? Kaya nga po tayo nagsasagawa madalas, regular, na mga military drills sa karagatan kasama ang ating mga allies at like-minded countries tulad ng Estados Unidos, Japan, South Korea at iba pa. Why would it take it 20 to 30 days? And yung nga po, ultimate question is, are we capable and ready to defend and sabi nga nila to defend and preserve our forces from 20 to 30 days. Okay? Pero yan po mga kasagutan na dapat nating malaman mula sa ating tinatawag nating mga foreign policy and security analyst na sinusubukan po nating mga contact ngayon ni Stephanie Vicente. Alright. Okay. So, yan po. Lalo pa ngayon, di ba? Dito sa APEC Summit 2025, mukhang nagpresenta ang South Korea na sila ang tutulong sa atin na makapag-start tayo na tinatawag natin sariling submarine fleet. Okay? Pero siyempre, kapag ganyang usapin, unang-una, ang pinag-uusapan po dyan, magkano halaga niyan? Magkano bang isang submarine? O lalo na kung isang diesel-powered submarine. Iba pa ho yung nuclear-powered submarine. Iba naman yung diesel-powered submarine. Ngayon, hindi lang naman ho submarine ang gagawin dyan. Kailangan gumawa ka pa ng base niyan. Yung port niyan. Hindi naman ho basta-basta parang port lang na makikita mo sa Batangas Port yan, o sa Matnog Port, o sa Cagayan Port, o something. Ibang port po yan, specialized po yan. May specification at infrastructure para sa docking ng submarine fleet. So, gaano katagal ang construction yan? Hindi pa ho kasama ang training. Training and familiarization ng mga equipment, ng mga guiding panels niyan and everything. Training ng mga personnel natin sapagkat kung matutuloy po yan ang kauna-unahang submarine fleet na meron ang Pilipinas. Mind you, ang Malaysia meron na. Ang Indonesia meron na. Ay di lalo na ang China. Hindi ko lang alam ang Vietnam kung meron. Pero ang sa akin lang, it's about time na magkaroon tayo ng submarine fleet. Kasi napakalaki po kasi talaga ng ating territorial waters. Like we said, alam nyo naman yan, tayo ay isang archipelagic nation. And being an archipelagic nation, we are surrounded by water, sea water. Not by fresh water, sea water. Kaya nga po, island hopping ang nangyayari sa atin. Kaya napaka-importante po ng mga naval assets natin. Although, nito mga nakalipas na panahon, nakalipas na taon, nakikita naman po natin ang pagpupursige ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan na rin ng pamahalaan sa panguna ni Pangulong Marcos Jr. na i-modernize
ang naval fleet natin, Philippine Coast Guard, maging ang ating Philippine Navy. Hindi lang yan, pati ang kabuuan ng Armed Forces of the Philippines to address external threats. Dati po kasi nasanay na tayo sa internal threats. Sino po yung internal threats na yon? Yun yung mga communist-led groups, yung mga terrorist groups sa loob ng bansa natin. Ngayon naman, nagpo-focus na tayo sa exterior defense. Meaning yung ating sovereign territorial waters. Yan naman ang ating pinagtutuon ng pansin ngayon dahil na rin nga po sa patuloy na paghaharas nitong napakabait nating kapitbahay na China. Okay, sige. So we're trying to get hold of our foreign analysts and security experts sa mga oras na ito. Alright? Sige, nandyan na ba siya? Ano pang nangyayari? Step, akala ko ba okay na tayo dyan? Okay? Sige. Alright. Anyway, well, kung tayo po ay magpipinid na, hindi natin makakontak itong ating foreign analyst at security expert. Na makakausap sana natin si Professor Rene De Castro, kaya lang hindi siya available ngayon sa mga oras na ito. Okay, so maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at tutok dito sa ating programang Global na Tayo para sa araw na ito. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.